Tuloy-tuloy pa rin ang implementasyon ng Social Welfare Department ng Oplan Pag-abot Program para sa mga Pilipinong nananatiling nakatira sa mga lansangan. Sa oras na makumbinsi ng ahensya ang mga street dwellers na bumalik sa kanilang mga probinsya, mabigyan ng sariling tahanan, pinagkakalooban rin sila ng tulong pangkabuhayan para hindi na kailanganing bumalik pa sa lansangan. Narito ang balita. Isa sa sentro ng Administrasyong Marcos ay ang pagtugon sa isyu ng kahirapan, kagutuman, krisis at iba pang social welfare issues sa bansa. At kung mayroon mang buka ang kahirapan, kadalasan itong makikita sa kalsada, sa mga street dwellers na walang permanenteng tirahan o sa lansangan na nanunuluyan. Bilang pagtugon at pagtulong sa ating mga kababayang nasa ganitong kalagayan at sitwasyon, mas pinahigting pa ng pamahalaan ng Oplan Pag-abot Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. 2023 nang ilunsad ng DSWD ang Oplan Pag-abot Program, isang programa na layong matulungan ang mga kababayang nasa street situations, maialis sila sa kalsada at maibalik o mabigyan ng panibagong tahanan. Bukod sa paglalayo sa mga bata, individual o pamilya mula sa mga posibleng panganib sa paninirahan sa kalsada, layon din ng programa na mabigyan sila ng bagong mga oportunidad nang hindi na kailanganing bumalik pa sa pakikipagsapalaran sa mga lansangan. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, nag-iikot ang pag-abot team sa iba't ibang lugar sa Metro Manila para mahikayat ang mga street dwellers na sumama sa kanila at pansamantalang kupkupin ng ahensya. Sa 12,000 individual na nasa street situations na na-profile ng kanilang ahensya, 7,000 raw sa mga ito ang nahikayat na nilang sumama sa kanila. 100 na social workers na may 40 na mga puting van na umiikot sa Metro Manila. Pero may logo naman yung amin. At kinukup natin yung mga pamilya at individual na nakatira sa lansangan. Kinukumbinsi natin na sumama sa amin at may temporary shelter tayo na dati isang Pogo Hub, ginawa nating temporary shelter sa Pasay. Uuwi namin sila sa kanilang mga probinsya pero may kasama ng economic grant, may pang-livelihood para hindi na sila babalik. Depende sa pipiliin nila. Minsan, pag gusto nila magkaroon ng livestock sa probinsya, livestock yung binibigay. Kamakailan, nag-turn over si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng daan-daang kalabaw sa ETA community sa Pampanga dahil ito ang naging hiling nila para hindi na bumaba at manatili pa sa lansangan lalo na sa panahon ng Pasko. Ngayong linggo, magbibigay rin ng pamahalaan ng mga bangka para naman sa Badiao community sa Zamboanga. Alam nyo, mahirap talaga yung proseso kasi mga social workers natin ipapaliwanag ano yung benepisyo ng sumama. Halimbawa, gusto mo bang umuwi na sa probinsya? Sabihin nila, pag umuwi ka na, ganoon ulit, wala kaming panghanap buhay. O sige, tutulungan ka namin sa hanap buhay. Minsan kahit na bigay mo na lahat ng barahan na meron kami, ayaw pa rin sumama kasi sa kanila, naging parang nasanay na sila sa ganong klaseng pamumuhay. Pero hindi kami tumitigil. Hindi rin inaalis ng DSWD ang posibleng pagbalik sa lansangan ng mga nauna na nilang natulungan. Ngunit handa raw sila na tulungan at suportahan muli ang mga ito nang ayon sa kanilang mga pangangailangan. Siniguro rin ni Gatchalian na hindi naagrabyado o naaapakan ang karapatang pantao ng mga street dwellers sa pagsasagawa ng Oplan Pag-abot at na hindi sila sapilitang nandadampot. At ngayong nalalapit na Kapaskuhan, may panawagan si Gatchalian para sa publiko na nais tumulong sa mga kababayan nating street dwellers. Mamamayan natin, kung nakakita kayo ng mga pamilya o individual sa lansangan, may tamang anyo ng pagtulong at yung pagtulong hindi mo sa lansangan ibibigay. Kasi mag-build siya ng kultura na mali. Ang pakiusap namin sa inyo, kung kaya nyo picturean, pati na rin yung kung saan nyo natagpuan, i-post nyo sa social media account ng DSWD, sa Facebook account namin. Kami na magpapadala ng team namin para kunin sila at dalhin sa shelter. Yun ang tamang anyo ng pagtulong. Nangako naman ng DSWD na magpapatuloy pa ang Oplan Pag-abot maging ang iba pa mga programa ng DSWD at ng pamahalaan upang masuportahan at matugunan ang pangangailangan ng bawat Pilipino. Para sa EuroTV News, Mia Layagi, sumasaludo sa bawat Pilipino.